Magandang araw po sa inyong lahat. Bago natin simulan ang kwento, ay muli ko lang pong hihilingin sa inyong mga mabubuting puso na pumindot ng like at mag-comment na rin ng kahit present man lang. Siguro naman hindi yun magdudulot sa inyo ng malaking perwisyo, di ba? Pindutin na habang nakikinig. Salamat sa iyo, katribo ah. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Pagkarating sa bahay na kanilang tinutuluyan, ay kaagad nilang inasikaso si Rafael. Marami itong sugat sa mga braso, hita at sa may bandang liig. Nagawa ng mga shrapnels ng granada. Sabi naman ni Mang Magno, "Rigor, ikaw lang mag-asikaso sa mga sugat ni Rafael." Sabi naman ni Micaela, "Hindi na po, ako na." "Micaela, kung ayos lang, si Rigor na ang paggawin mo. Turuan mo lang. Gusto ko kasing matutunan niya kung paano maglinis ng mga sugat at maglagay ng benda. Kasi kung magiging madalas ang pagsama namin sa inyo, hindi natin alam kung sino ang uuwing may sugat o wala. Paano kung tayo ang may malalang sugat, tapos siya lang ang walang sugat? Eh di hindi niya pa rin alam ang gagawin. Baka may infeksyon lang kapag hindi niya alam ang tamang proseso ng paglilinis. At kapag nagsimula ang infeksyon ay kakalat na rin ang tetano at magsisimula ng lagnatin ang pasyente. Kaya dapat marunong siya sa tamang paglilinis." Sige po Mang Magno, kung iyon ang gusto mo. "Sige Rigor, halika sa kusina at tuturuan kita sa lahat ng proseso." "Tama si ninong mo. Dapat alam mo nga ang mga bagay na ito." Tumango lang si Rigor at sumunod na kay Micaela sa kusina. Sa bahagi naman ng mga kalaban ay naiinip na sa paghihintay ng tawag mula kay Markang Bungo, si Remus. Hanggang sa hindi na siya nakatiis, tinawagan niya ang isa niya pang kontak sa lugar. "Hello Dexus, may balita ka na ba kay Markang Bungo?" "Wala pa boss eh. Nanonood ako ng telebisyon ngayon. Ang sabi, may kaguluhan daw sa may ospital. Pero kanina pa yun eh. Hindi pa uli nagpa-flash report." Sumagot naman si Remus. "Huwag ka nang maghintay ng balita sa telebisyon. Magtungo ka na sa ospital at alamin kung anong nangyari kay Markang Bungo. Sabihin mo sa kanya na tawagan ako." Boss, hindi kaya patay na yun kaya hindi nakatawag?" "Hindi yun basta-basta mamamatay. Mabagsik yun. Isa pa, may kasama siyang 5 pusakal na kriminal sa misyon na iyon. Kaya walang duda, nagtagumpay siya sa kanyang misyon. May mga zombies din ako pinadala sa may ospital para makadagdag tulong sa kanya." "Sige boss, pupunta na ako roon. Tatawagan na lang kita kapag may i-report na ako." "Sige Dexus, bilisan mo ah. Kanina pa ako naiinip." "Okay boss." Sagot pa ng tauhan at mabilis nang sumakay sa kanyang big bike at nagtungo sa sentro. Naabutan niyang isinasakay na sa isang van ang mga nasawi sa naging labanan sa harapan ng ospital. Nakita niyang kasama sa mga namatay ay si Markang Bungo, pati na rin ang 5 puganting kriminal. At ang masaklap dahil wala siyang nakikitang kahit isa na patay na maaaring nagmula sa grupo ng taong hinahanap nila na si Lino. Matapos makipagsiksikan sa mga ususero, ay muli nang lumayo si Dexus. "Hello boss, si Dexus ito." Anong balita dyan?" "Boss, mabagsik ka si Markang Bungo kasi nakapag-set siya ng appointment sa kabilang mundo o sa mundo ng mga patay. Mukhang kanina pa siya bumiyahe dahil malamig na ang bangkay niya rito. Wasak ang kalahati ng katawan pati ang mukha. Mukhang nasabugan ng granada." "Estupido! Napakalakas magsalita ng lokong yon na walang hirap niyang papatayin si Lino at ang mga kasama nito. Pero siya pala ang nauna." "Anong gusto mong gawin ko, boss?" "Umalis ka na muna dyan at magmanman sa paligid. Matitimbog rin natin ang grupo ng Linong iyan.
Hintayin lang natin ang tamang pagkakataon at siguradong matutuwa sa atin si Agustus. Sige boss, tawagan na lang din kita kapag meron na ako uli ibabalita sa'yo. Wika pa ni Dexus at pinatay na ang tawag. Nanlilisik ang mga mata ni Remus na nagtagay ng mamahaling alak sa baso, sabay malalim na lumago. Habang may isang napakaganda at napakaseksing babae naman ang humihimas sa balikat niya. Ano boss, gusto mo? Ako na ang umasikaso? Wika pa ng dalaga na may mata at dila ng sa ahas na lumalabas-labas pa habang nagsasalita. Huwag mo akong pangunahan, Valentina! Sasabihin ko sa'yo kung kailan ka dapat kumilos. Sa ngayon, gusto kong ikaw ang magbabantay sa seguridad ko. Hindi natin alam na baka habang hinahanap natin ang grupo ng linong yan, ako na pala ang binabantayan at hinahanapan ng pagkakataon na tapusin. Masusunod, boss. Pinapaalala ko lang naman na narito ako palagi at your any kind of service. Malanding pagkakasabi pa ng babae, pero baliwala ito kay Remus dahil nag-aapoy siya sa galit. Sa lahat ng misyon na iniata sa kanya ni Agustus ay ngayon lang siya natagalan at maraming namatay na mga magagaling niyang tauhan. Humanda ka, Lino, sa akin. Babagsak ka rin sa kamay ko. Bulong niya pa habang nakatanaw sa mga sasakyan sa ibaba ng hotel na kanilang tinutuluyan. Atin namang balikan ang sitwasyon nila Lino sa kabilang mundo. Makalipas ang ilang oras ay isa-isa nang nagsigising ang mga kasama ni Lino. Nagulat sila noong makitang nasa loob sila ng isang barrier at naroon din si Lino sa hindi kalayuan sa kanila, nakabalot din sa sariling barrier. Nagsalita si Tingting. Kuya Lino! Kuya Lino! Unti-unti namang nagising si Lino, sabay sabing, bakit ka ba sigaw ng sigaw, Tingting? Inaantok pa ako eh. Sumagot naman iyon. Ayos ah, dito mo talaga trip matulog ng mahaba. Tsaka, nasaan na iyong 5 mga nakaroba na nagtigal po sa atin? Hindi agad sumagot si Lino. Kukusot-kusot ng mata at umupo sa kanyang hinigaan. Si Kanso naman ang nagsalita. Oo nga, Lino, sa aura na naramdaman ko sa kanila, kabilang sila sa mga kinakatakutang itim na engkanto dito sa mundo namin. Nagmula ang lahi nila sa kaharian ng Largosa, mga engkantong mangkukulam sila. Sumabat naman si Kulas. Di ba, Kanso, natalo na sila ng kaharian nyo noong digmaan na sinalihan namin? Oo, Kulas, natalo ang mga sumugod, ang mga orihinal na namumuno na nasa kaharian ay naroon pa rin. Magmula noong matalo sila, ay nabalutan na ng itim na enerhiya ang kanilang buong kaharian. Halos wala ng halaman o hayop na nabubuhay roon, maliban na lang sa mga hayop na naroon na dati sa loob ng kaharian nila at matagal lang kontaminado ng kanilang itim na enerhiya. Ang huling balita ko sa kanila, nangunguha sila ng mga nilalang, mapaingkanto man o mga mortal na mula sa mundo ng mga tao para gawing alay. Nakikipag-ugnayan pa rin sila sa mga taga-Astra para mabigyan sila ng mataas na antas ng kapangyarihan para muling buhayin ang kanilang kaharian at mamayagpag muli ang kanilang kasamaan. Pero masyadong mahal magpresyo ang mga taga-Astra, kaya malabong mapagbigyan ang kanilang hiling sa loob ng 100 taon. Lalo at maingat na rin ang lahat ng mga kaharian dito. Ilan na lang ang natitsyempuhan nilang dakpin ng mga gumagala sa kagubatan. Nasaan na pala sila, Lino? Tanong rin ni Kanso. Wala na, tinapos ko na. Nang mag-isa? Bulalas pa ni Mancio. Oo pasensya na kayo ha. Hindi ko na kayo tinirhan, mahimbing ang tulog nyo. Nakakaya naman sa inyo kung gigisingin ko pa kayo. Para lang labanan ang 5 yun. Muli namang nagsalita si Kanso. Seryoso ka, Lino? Natalo mo talaga sila? Oo, Kanso. Bakit parang nagdududa ka? Kasi kilala ko ang mga katulad nila.
maliban sa mataas nilang kapangyarihan, tuso rin sila at mabilis kong magsikilos. Kaya nilang mag-anyong usok o di kaya mga telang itim na lumilipad. At ang pinakamahirap iwasan sa kanila ay kapag susugod sila sa iyo, sabay papasok sa iyong katawan. Kapag nangyari iyon ay tapos na ang laban, pag-aari na nila ang katawan mo. Ngumiti lang si Lino. Sabi muli ni Kansu, habang tumatagal tayo magkasama, Lino, basta mo ako pinapahanga. Sabi naman ni Lino, huwag mo akong hangaan, Kansu. Isa akong walang kwentang babaylan. Isipin mo, nagawang madukot ang mag-ina ko sa mismong bahay ko pa at hindi ko nagawang mailigtas. Ipinanganak na lang ang panganay ko. Narito pa rin sila sa loob ng mundo ng mga engkanto. Kaya hindi ako karapat-dapat na purihin at tawaging magaling. Lumapit naman si Kansu kay Lino at tumabi sa pag-upo rito. Huwag mong bilangin ang pagkatalo mo, Lino. Bilangin mo ang mga taong nailigtas mo at natulungan. Naroon ang tagumpay. Kahit paminsan, ang magiging kapalit sa pagtatanggol mo sa iba ay ang sarili mong pamilya. Mas marami ka ng alam at kapangyarihan ngayon kaysa noong panahong mawala sa iyo si Mariposa. Kaya, mas may kakayahan ka ng mailigtas sila ng anak mo ngayon. Salamat sa payo mo, Kansu. Wika pa ni Lino. Nagsalita naman si Tiara. Tara na, Lino. Maghanap muna tayo ng lugar na mainam pagpahingahan. Iyong malayo sa daan. Para naman makapagpahinga tayo ng mapayapa. Maaga pa naman. Magpahinga na tayo hanggang gabi. Tapos bukas na magpatuloy sa paglalakbay. Sabi naman ni Mancio, oo, hindi lang paglalakbay ang gagawin natin bukas, kundi ang hanapin na rin sila Artemis at Clea. Ilang oras na silang wala sa paligid natin, no? Baka kung ano nang nangyari sa kanila. Sabi naman ni Kansu, oo, tama ka, Mancio. Kaya kailangan makakain muna kayo ng maayos ngayon at makapagpahinga na rin. Okay. Sagot naman ng lahat at tumayo na rin si Lino upang ipagpatuloy ang kanilang paglalakad. Muli nilang binaybay ang masukal na kagubatan hanggang sa makarating sila sa isang batis. Sabi naman ni Mancio, sigurado ka, Tiara, walang halimaw sa batis na ito? Oo, sigurado ako. Kasi mababaw lang yan. Kaya hindi makakapagtago ang halimaw dyan. Tsaka tingnan mo, mabato rin masyado. Manghuli na muna tayo ng isda para makakain na tayo. Sabi naman ni Tingting, hala, may mga alimango, ang lalaki. Nakita rin iyon ni Mancio. Oo nga, gusto ko rin yung, Tiara. Kumuha ka ng tigdalawa sa atin. Sabi naman ni Tiara, sige, kukuha kami ng tigdalawa para sa inyo. Pero hindi kami kumakain yan. Isda lang ang kinakain namin. Okay, kahit kami na lang. Sagot pa ng dalawa. Habang naroon sa batis, sila Mancio, Tingting, Tiara at Kulas ay nagsisimula namang magpaningas ng apoy si Lino na kanilang pag-iihawan noong isda. Hindi naman kasi sila makakapagpaihaw sa butane stove. Nagsaing na lang siya ng kanin roon. Nakita niyang nakatitig lang sa kanya si Kansu, kaya pinuna niya ito. Anong problema, Kansu? Kanina ko pa napapansin na binabantayan mo ako at palagi kang nakatitig sa akin. Sabi naman ni Kansu, pasensya ka na, Lino. Nag-iisip kasi ako ng paraan para makasiguro na walang tagalargosa na nakasapi sa iyo at sinasakyan mo lang ang usapan natin para mapaniwala kami na ikaw nga si Lino. Napangiti naman si Lino sabay sabing, sige, halika, may paraan ako dyan. Lumapit naman sa kanya si Kansu. Kansu, ipatong mo ang kamay mo sa ulo ko tapos pumikit ka. Ginawa naman iyon ni Kansu at nagulat siya noong makita ang isang hardin na may malawak na ilog at may talon. Nakikita niya rin si Ermitanyo na namimingwit doon. Napalingon din naman iyon agad noong maramdaman na may ibang presensya sa loob. Sabi pa noon, mapagpalang araw sa iyo, mahal na Haring Kansu. Sabi naman ni Kansu, sino ka? Ako si Apo Azul, o mas kilala sa tawag ni Lino sa akin na Ermitanyo.
Ako ang tagabantay ng batong Kyanite, pati na rin ang kidlat dito sa loob ni Lino. At kung mga engkantong itim ang hinahanap mo rito, wala na sila. Naging abo na noong tangkay nila pumasok dito sa loob. Ah, ganun ba? Sagot naman ni Kansu, sabay alis ng kamay niya sa ulo ni Lino. Nagulat pa siya dahil naroon na sa malapit niya sina Kulas, Mancho at Tingting. Nag-aalala kung ano na ang ginawa niya kay Lino. Napabulala si Kansu. Lino, may tao sa loob mo? Sabi naman ni Lino. Meron nga, si Ermitanyo, ang tagapagbantay ng batong Kyanite at kidlat. Grabe ang kapangyarihan niyang taglay. Halos hindi ko siya matitigan ng diretsyo. Masyado siyang maliwanag. Oo, dahil iyon sa malakas na enerhiyang tinataglay niya mula sa pinalakas kong Kyanite at mutya ng kidlat. Sabi naman ni Kulas. Anong ginawa mo kay Lino, Kansu? Sabi naman ni Lino. Relax lang kayo. Walang ginagawang masama si Kansu sa akin. Ipinakita ko lang sa kanya kung sino ang nasa loob ko. Baka raw kasi napasukan na ako ng mga taga-Largosa at hindi nyo pa alam. Kaya siya na mismo ang pinasilip ko sa loob. Ah, ganun ba? Tatango-tango na wika ng tatlo na bumalik sa batis upang ipagpatuloy na ang panghuhuli ng isda. Matapos makahuli ng sapat para sa kanila, ay nagtulong-tulong na rin sila sa pagpapaihaw at nagsikain. Matapos makakain ay nagsiligo na rin silang lahat bago nagsitulog. Madaling araw noong may maramdaman ang dalawang engkanto na tunog ng tampisaw sa tubig. Iyon bang tunog kapag may naglalakad sa bababaw na tubig na mabato? Naunang nagising sina Tiara at Kansu. Agad nilang ginising ang mga kasama. Magsigising kayo! Nasa paligid natin ang Kushtaka! Wika pa ni Tiara, pero nanatiling tulog sina Lino, Mancho at Tingting. Si Kulas lang ang bumangon at panay ang linga sa paligid dahil madilim pa talaga. Nang biglang umatake ang isang malaking nilalang kay Kulas, binangga siya nito at natumba. Tapos mabilis din siyang hinawakan at inihagi sa malayo. Umatake naman si Kansu gamit ang espada, pero hindi siya nakalapit. Nang pagbabatuhin siya noon, gamit ang katamtamang laki ng mga bato sa paligid. Maging si Tiara ay pinagbabato rin, kaya nanatili lang siya nakakubli sa likuran ng isang puno. Noong mapatingin ang Kushtaka sa tatlo pang natutulog, ay aatakihin na sana noon si Lino na mahimbing pa rin ang tulog. Nang biglang nag-ingay si Kulas sa unahan. Nakuha niya naman ang atensyon ng Kushtaka at siya na ang hinabol. Noong medyo nakalayo na sila, ay umusal ang orasyon si Kulas. Nagpalabas siya ng apoy at 4 na ipo-ipo. Inilagay niya iyon sa kanyang harapan. Noong sumugod na sa kanya ang nilalang. Noong madampian ng apoy ang nilalang ay bigla iyong napaatras. Kaya lumapit pa si Kulas at pinagliyab palalo ang apoy. Hanggang sa makaramdam na ng takot ang Kushtaka at nagtatakbo na iyon papalayo dahil sa takot sa nagliliyab na apoy. Noong mawala na sa paningin ang nilalang ay pinatay na ni Kulas ang apoy at nagsimula ng maglakad papabalik sa mga kasama. Sabi naman ni Kansu, mukhang nahawa ka na ni Lino ah. Ayaw mo na rin pumatay ng mga nilalang ng kabilang mundo. Sumagot naman si Kulas. Tama naman si Bailino. Hindi lahat ng mababangis na nilalang sa kagubatang ito ay kalaban. Mga normal na hayop lang din sila na naghahanap ng makakain. Kaya hanggat maaari ay huwag silang papatayin. Gawan lang ng paraan para mapalayo. Pagkalingon nila sa tatlo ay nakita nilang nakaupo na ang mga iyon habang kinukusot-kusot ang mga mata. Sabi naman ni Lino, anong nangyayari? Bakit ang iingay niyong tatlo? Kita niyong madaling araw pa lang yata eh. Tsaka may apoy ako nakita sa unahan na. Ano yun? Sabi naman ni Tiara, inatake tayo ng Kushtaka. Ginising namin kayo. Pero para kayo mga bingi na hindi basta-bastang nagigising sa simpleng pagtawag lang. Sabi naman ni Lino,
Pagod pa nga ako eh. Kayo na ang bahala sa kustaka na iyon. Matutulog na ako uli. Wika pa noon, sabay muling humiga. Ganon din si Mancio at Tingting na humiga na rin. Kinabukasan, noong magising sila, ay nakita nilang may naihanda ng pagkain ang mag-asawang Kansu at Tiara. May mga sariwang prutas gaya ng saging at mansanas. May inihaw na isda at inihaw na saging na hilaw na rin. Wow, ang bango naman. Nagugutom na ako ah. Wika pa ni Mancio. Sabi naman ni Tingting, ako rin. Akala ko panaginip lang yung naamoy kong pagkain. Totoo na pala. Sumagot naman si Lino. Parang nanaginip ako kagabi ah. Inatake raw tayo ng kustaka. Sumabat din si Mancio at Tingting. Oo, napanaginipan ko rin yun. Sabi naman ni Kulas, hindi yun panaginip. Tulog mantiga kasi kayo, kaya hindi nyo alam na muntik na kayo maging midnight snack noong kustaka. Ha? Talaga? Nanlalaking matang bulalas pa ni Mancio. Oo, mabuti na lang at mabilis na nagising sila Tiara at Kansu. Kaya nagawa kong madala sa malayo at doon ko tinakot gamit ang apoy at ipo-ipo. Kaya umalis na rin agad. Sabi naman ni Lino, mabuti at hindi mo pinatay. Abay oo naman, wala namang dahilan para patayin ang mga ganong nilalang. Naghahanap lang ang mga iyon ng makakain. Tatango-tango lang si Lino sa pagsang-ayon. Maya-maya ay dumating ang mag-asawang Tiara at Kansu. Dala ang lalagyanan nila ng tubig. Sabi naman ni Lino, saan kayo nag-igib? Doon sa unahan. Naghanap kami ng bukal. Tinapak-tapakan na kasi ng kustaka yung batis. Ang kustaka, kapag bagong labas sa kuweba, ay umiihi ng napakarami. Kaya hindi malayong sa batis iyon umihi. Napabuga naman ang tubig sina Mancio at Tingting na kasalukuyang nagmumumog at umiinom sa batis. Anak ng tinapakatiara, bakit ngayon mo na sinabi? Ang dami ko na tuloy na inom na tubig mula sa batis na ito. Wika pa ni Mancio at pilit sumusuka pero wala namang lumalabas. Ganon din si Tingting. Sabi naman ni Tiara, wag nga kayong maarte masyado. Hindi naman nakakalaso ng ihi na kustaka. Medyo mapanghinga lang dahil ilang buwan din yun na naka-stack sa kanila. Kasi nga natutulog sila ng mahaba. Nakasimangot naman na bumalik sa pwesto ang dalawa. Nagsikain na sila para makapaghanda na sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakbay. Hahanapin pa nila sina Clea at Artemis. Matapos makakain ay ipinagpatuloy na nila ang kanilang paglalakbay. Kansu, anong nangyayari sa paligid? Bakit parang kumakapal na naman ang hamog? Akala ko ba doon lang sa may bahagi ng mga butas ang maraming hamog? Tanong pa ni Kulas. Hindi ko rin alam, Kulas. Hindi naman dapat ganito rito. Kasi mataas pa naman ang araw. At nasa batis tayo banda. Hindi dikit-dikit ang mga puno. Sa tingin ko ay kailangan nyo maging alerto. Hindi natin alam ang dahilan ng pagbabago ng temperatura dito. Nagpatuloy pa sila sa paglalakad sa kahabaan ng mababaw na batis hanggang sa makita ni Lino na tila hinahapo na sina Kansu at Tiara. Agad din iyong napansin ni Kulas. Kansu, Tiara, anong nangyayari sa inyo? Tanong pa ni Lino. Sabi naman ni Kansu, masyadong malakas ang itim na enerhiya dito. Iyong sinasabi ko na naramdaman ko kahapon. Kaya ako pinauna si Artemis. Lino, mag-iingat kayo. Wika pa ni Kansu at tuluyan ang nawala ng malay. Ganon din ang asawa nitong si Tiara. Sabi naman ni Mancio, ang sakit ng ulo ko. Parang mabibiyak na. Ako rin. Sagot din ni Tingting. Pagkalingon nila Kulas at Lino ay napapaluhod na ang dalawa sa mababaw na batuhan ng batis. Nagsalita na rin si Kulas. Lino, mukhang hindi ko na rin kaya. Sobrang bigat sa pakiramdam eh. Agad umusal ang orasyon si Lino at idinampi ang daliri sa ulo ni Kulas. Kahit papaano
ay nabawasan ang bigat ng nararamdaman nito. Ganon din ang ginawa niya kina Tingting at Mancio. Nakarecover naman ang tatlo, pero ramdam pa rin nila ang bigat ng aura sa paligid. Nagsalita si Kulas. "Lino, ikaw na ang tumuloy sa unahan. Siguradong nariyan lang sa unahan ang pinagmumulan ng malakas na enerhiya. Gumawa ka ng paraan para makarecover kami ng tuluyan at magising natin si Kanso at si Tiara." Tumango si Lino at nagsimula ng humakbang. Subalit nakakailang metro pa lang ang distansya niya sa karamihan, ay may naririnig siyang tila nagtatawa ng mga bata. Pagkalingon niya sa likuran ay nakita niya ang hindi mabilang na mga bata na mukhang nasa edad 2 taon hanggang 3 taong gulang lang. Maitim ang mata at maraming tattoo sa katawan. Walang ibang saplot maliban sa bahag na pang-ibaba. Nakangisi ang mga iyon sa kanya. Saka kanya-kanyang nagsisugod sa mga kasama niya. Gulat naman sina Kulas, Mancio at Tingting noong biglang magsulputan ang mga bata na may mga dalang bato at halos magkakasabay silang pinagpupukpok sa ulo. Kaya naman nawala ng malay ang tatlo. Noong pagkalingon muli ni Lino sa kanyang harapan para tignan ang naririnig na tawa ng mga bata, ay sumalubong na rin sa kanya ang 2 bata na may hawak ting bato at magkasabay na ipinukpok sa kanyang ulo. At sa bilis ng mga iyon kumilos na parang nawawala-wala pa bigla, kaya hindi na iyon nagawang mailagan pa ni Lino at nawalan na rin siya ng malay matapos mapukpok ng bato sa ulo. Pansamantala muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 235. Bago po natin tapusin ang videong ito, ay batiin at pasalamatan muna natin ang ating current sponsor at mga super loyal na mga listeners na nag-join sa ating channel membership. Unahin na nating batiin at pasalamatan si Ma'am Aida Lasimet Calfe ng Qatar. Maraming salamat po ma'am sa iyong solidong pagsuporta sa ating channel at mga projects. Sana po ay magtuloy-tuloy na ang inyong paggaling. Naway bigyan din kayo ng mahabang buhay at malusog na pangangatawan ng ating puong may kapal. Salamat din kina Sir Nilo Merdigia Luza, Ma'am Connie Flores, Ma'am Maria Victoria, Ma'am Georgina Bati, Ma'am Rose Halandumon, Sir Lito Bueno, Ma'am Lu Kira, Ma'am Sargent Katsdorms, Ma'am Christine Olson, Sir Jesmar Ocampo, Sir Eduardo Nicar, Ma'am Celsa Escartin, at kay Sir Dean Ciudadano. Marami pong salamat sa inyong pag-join sa ating channel membership dito sa ating main channel, pati na rin sa ating side channel na Kwentong Aswang Comics. Sa mga gusto pong maging bahagi ng ating channel membership, huwag na po mahiyang pumindot ng join button katabi ng ating channel name. Last but not the least, ay pinapasalamatan ko siyempre kayong lahat na palaging umaantabay at nakikinig sa ating 2 channels. Inaanyayahan ko rin po kayong makinig sa ating magagandang series, kagaya na lang ng Aswang Killer na naroon sa ating side channel na Kwentong Aswang Comics, pati na rin ang Lihim ng Medalyon dito sa main channel na Katotohanan at Misteryo. Magiging active na uli iyon at sisikapin nating makapag-upload ng kahit isang part kada linggo. Maraming salamat po ha. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.